may we ask you, ano po ba yung mga causes nito at saka sino po ang mga may risk sa pagkakaroon po ng ovarian cyst po? Itong mga ovarian cyst kasi na 'to, lalo na yung dermoid cyst, it's an immature ano yun, eh, it came from an immature cells which is already in our body, 'no? During our yung baby pa tayo, developmental. During the process na lumalaki tayo, we call that this totipotential cells, though talagang hindi nila it's not really hindi nila alam kung magiging uterus sila, ovary sila, or something. So, nandyan lang sila talaga sa katawan natin yan. Everybody has that. Kaya lang when they are exposed to mga environment na hindi talaga, mapaprovoke yung kanilang pag-develop, so ito nagiging silang dermoid cyst. No? Minsan naman kung depende sa structure, kasi maraming layers yan. Ngayon, yun naman kabila naman ang sinasabi niyang cyst na corpus luteum cyst. I suspect that is a corpus luteum cyst. It's really part of the pregnancy yon. Nade-develop yon every monthly yon. Pag nagmamature ang nagkakaroon tayo ng matured egg, no? And then, nakalabas na yung, nag-rupture na, nakalabas na yung matured ovum, naiiwan ngayon yung structure na yun, yun na nagiging corpus luteum na sinasabi natin. Tapos, yun yung nagsusupport sa pregnancy. Nagsisecrete yun ng estrogen and progesterone, which prepare the uterus, yung mattress natin, para sa implantation nung nag-mature na ovary kapag nagkaroon ng successful fertilization. Ngayon yon kapag every month yon hindi naging successful lang, walang partner yung babae, nag-ano lang yon, nagsishrink lang yon. Nagkokos talaga yun ng pain kasi lumalaki yun na hanggang 5 centimeters, sometimes nga meron 10 centimeter, no, na laki, pero very seldom yan, pero usually 5 to 7. Kapag ganun ang structure, they're causing stretching pain. At saka minsan, yung fluid inside the corpus luteum, nagli-leak. So that is causing also yung monthly na pain. Nagkakaroon tayo ng pelvic pain. That will also cause menstrual pain in between. Kaya pag hindi ka nagkaroon ng pregnancy, ano lang 'yon, mag-atrophy lang 'yon, mapapanot lang 'yon on its own, mag-shrink lang 'yon. And then next cycle na naman gano'n na naman uli yan, paulit-ulit lang 'yon. Okay, yan pala yan. Doktora, Attorney Okay. Dat, habol ako ng isa pang tanong. Ano po yung payo nyo sa mga kababaihan? Alam mo, Attorney Dot, kailangan nila marinig at mapanood nito para maiwasan ang ovarian cyst, Doktora ko. So actually, these are talaga yung pag sinasabi natin prevention, no, talagang meron talagang magde-develop pag talaga na magkakaroon ng ovarian cyst. These are usually familial, ano. Ngayon, ang talagang magandang prevention diyan is talagang regular check-up, no? Early check-up kasi para ma-diagnose kagad kung may nagde-develop o hindi. Kasi meron ang ovarian cyst naman pwedeng physiologic o talagang meron tayong tinatawag talagang cyst talaga, pero ang cyst na pwede siyang malignant o benign. Ngayon, kung benign yan, tapos monitor mo na naman ang size, kung di naman talaga nagkakos ng symptoms, we just observe it. Para pag sonologically, it points out to a malignant cyst, tinatanggal talaga namin yan. And then, we examine it, and then papadala sa laboratory, sa pathologist, kung anong klaseng cancer cell, and then we give the corresponding chemotherapy. So ang talagang to prevent it talaga is we have really to have a regular yearly checkup sa OBGYN.